Maiksi lang ang ating ebanghelyo ngayon, 4 verses from the 21st chapter of the Gospel according to St. Luke. And we have heard a lot of this scripture passage throughout the year. And the message is still the same para sa atin, that giving in connection with worship. Because they were in the situation is in the temple, that the widow was there to pray, to worship the Lord. And part of the temple worship is giving, alms giving. And with this, napapansin din siya ni Jesus. Siyempre pa nung araw, ang mga coins pa lang ang pera ng mga tao. Wala pa silang mga banknote o kaya papel. Kaya mapapansin dahil ang mga coins ay mga metal, valuable metal, either bronze or silver or gold. Mas makapal, mas malaki ang tunog, malakas ang tunog, no? At siguro ang kanilang nilalagyan pa yung parang lata siguro na parang trumpet. Tapos habang nilalagay mo doon, magro-roll siya pababa, no? So talagang mapapansin, no, ng mga tao na malapit doon, no? Hindi naman si Jesus ay nagmamarites doon sa mga tao na pumupunta doon at nagbibigay. Siguro dahil tawag pansin pag maghulog ko ng coin sa kanilang treasury, no, tawag niyan, no. So with this, no, it is since it is connected with worship, the Lord wants our all. Kung ano ang ating binabalyo sa ating buhay, yan ang gusto niya na ibigay natin sa Kanya, so that to make our worship more acceptable to the Lord, no? And the best that we can have in our life. Yaman din naman na interesado din tayo sa pera, di ba? Sino bang hindi interesado sa pera? Mas lalo na pag medyo malakas ang tunog, no? At marami ang tumutunog, no? So nakakaagaw pansin. But with this, no, it's not only about giving, but it is the content of our hearts that the Lord wants from us, and to make an offering to the Lord, no, that nagkakarakterize ng ating personality. So with this, no, napansin na yung widow, because many rich people were there at talaga din namang nagbibigay. But sa kanya, no, binigay na niya ang kung ano man ang kanyang binabalyo at tinitreasure, because una ang Diyos ay hindi tumitingin sa kung magkano ang halaga na yung binibigay, kundi sa tao na nagbibigay ng kung ano mang halaga, no, sa kanilang buhay. Lahat na halaga ng kanilang halaga sa kanilang buhay. So with this, no, sa pagdating ng last week ng ating liturgical calendar, and the Lord wants us to give more, at para siguro pagdating ng Christmas ay marami ang masisiyahan. But above all, with this, no, the Lord wants our worship of Him in this life. No, so una, ang ating reflection para dito ay siguro ang ating pagbibigay. Since it is connected with the worship, no, it is to please the Lord, no, to praise the Lord, to thank the Lord in our life. Hindi na siyempre sa pagbibigay mo ay marami ang nakakarinig at marami ang makakatanggap dahil marami kang binigay, and with that marami ang nakakapansin, no? So in that way, hindi ang pagbibigay ay hindi pagpapapansin, kundi ang pagbibigay na nanggaling sa puso ay kapansin-pansin sa pananaw ng Panginoon, no? Hindi ka magpapansin sa kapwa mo tao, no? Dahil alam na nila yan na mayaman ka, no? Kundi ang
iyong nanggagaling sa iyong puso. Because, it is coming from the Lord. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, no? Perhaps yaman, talino, o ng iyong sariling buhay upang kahit paano ay you acknowledge the Lord in your life. No? And with that, siya ang nakakapansin kung anong ating pakay, kung sa ating pagbibigay, at kung ano ang ating content no ng ating binibigay. But above all, it is an acknowledgement of God in our life na siya ang nagbibigay buhay, siya ang nagbibigay ng kayamanan sa iyo at lahat. And with that, you thank the Lord for everything that you have in your life. No, it is not hindi para sa mga nandududoon, no, dahil pinupuri ka na nila, kundi para sa Diyos na naghahangad ng iyong buhay at sarili at iyong puso. No? So sa pagbibigay pala na ganyan, ay hindi naman mahalaga siguro na isang truck ang dala-dala mo. Okay, kakosing lamang. Depende sa iyong intention yan. Pero what is important is, bigay mo yan to worship the Lord, to praise the Lord for the many good things and gifts and graces that you have received from Him in your life. No? So that is one way of worshiping the Lord in your life. You return to God what is He has given to you and what is pleasing to Him. And that is a heart that is filled with thanksgiving, pasasalamat at pasasalamat pa rin sa mga susunod pa na grasya na matatanggap mo mas lalo na ngayong Pasko. So that's the second one. The first one. Ang second one is the Lord loves sacrificial offering. For example, ngayong araw na to, so sabi mo, pupunta ka ngayon sa McDo, kakain ka ng 4 na Big Mac. O kaya quarter pounder. No? But with that, alala mo, kailangan mo palang magbigay ng limus. No? So napadaan ka sa katedral. So sabi ng Lord, hindi na ako pupunta sa SM, sa katedral na lang ako at mag-offer ng aking offering para sa mga nasalanta ng bagyo o kaya para sa mga pulubi, no, na nandoon. And with that, no, may sakripisyo ka na ginagawa sa iyong buhay dahil pinorgo mo ang kung ano man ang self-gratification na makuha mo diyan, no, sa halaga na iyong binigay, no. So in a similar way, no, that God sacrificed His Son Jesus Christ to be the salvation of the world, no, and in that way He became a pleasing and acceptable sacrifice to the Father. So pag may sakripisyo ka na kunti namang ginagawa sa iyong buhay, no, at it is para sa Diyos at sa isang makapagkawang gawa na gawain, the Lord is pleased with that, no. So in a similar way, ang ating buhay din, no, that ang sakripisyo na ating ginagawa upang hindi ka magkaroon ng kasalanan, no, hindi ka malulong sa bisyo, sa kasamaan. That's also a self-sacrificing acts in your life that you are offering to the Lord, no? Sa para pagsimba mo, pagpunta mo sa simbahan, tuloy-tuloy ang pag mag-burn ka ng incense, tuloy-tuloy sa taas ng altar at ng simbahan, no? So with that, no, the Lord is pleased with that sacrifice. Ang halaga din actually, no, ng binibigay natin, that is coming from our hearts, no? So with that, alam natin na marunong din tayong magsakripisyo sa ating buhay because we know it is for the Lord at sa kaligtasan ng ating kaluluwa. And third, of course, the Lord wants the content of our hearts, no? Hindi na kailangan ng Diyos ang ating pera dahil mayaman na siya, no? Sabi, He lives in a castle of multiple hills, no? In a castle with many hills, no? So ang lahat na kayamanan, kaya nga siguro nilagay na lang sa lupa, no? Hindi na niya kailangan doon sa kalangitan. Kaya dito na lang tayo at matututo kung ano ang ginawa ng Diyos at ang gusto ng Diyos sa ating buhay. That the Lord wants our hearts, that the Lord wants our worship,
and acknowledgement of Him na siya ang Diyos na ating Ama at tagapagligtas ng sanlibutan. Because with that, we put our priority first to God in everything that we are doing in this life. No? So with this, no, ang pinaka-application nito para sa atin, it is not when we give, no, we want to be important, we want to be tanghalin ng lahat ng mga tao na tayo ang pinakamalakas na magbigay o kaya pinakamayaman. But it is in a world na ganyan, may pagkamakasarili. No? You are the king and the queen of this world. No? But above all, may Diyos pa pala na mapag-ukulan natin ng ating pansin. May Diyos na siya ang tunay na hari ng ating buhay at siya ang naghahangad ng ating mga puso at kabuuan, no, ng ating buhay. And with that, no, it is actually acknowledging how we can worship the Lord in our life and maibigay natin ang nararapat para sa Kanya sa buhay na ito. So with this, handa pa rin tayong magbigay sa ating buhay because it is for God. At lahat na ating ginagawa, it is actually an acknowledgement of the many, many graces that the Lord has given to us in this life. No? That ang Diyos ang pinaka-importante sa ating buhay. And in that way, we can actually make sense of our life and make sense of our giving, our thanksgiving at lahat ng ating buhay na ginagawa dito sa daigdig ay may kabuluhan because it is for the Lord and everything that we are doing is actually for thanking the Lord and may pasasalamat na nanggagaling sa ating puso because we know it is the Lord who enabled all of these things in our life. So today and for the rest of our life, no, ibigay na lang natin sa Diyos ang ating pagpupuri, papasasalamat at thanks at worship sa Kanya, and that is the whole, no, that we can do in this life. May God bless us all.